Maulang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinamon ni Pangulong Rodrigo Duterte si Communist Party of the Philippines founder Jose Maria Sison na umuwi sa Pilipinas. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa mga pulis na nasugatan, gayon din sa kanilang mga kasamahang nasawi sa paglaban sa NPA. Kasunod nito, isinulong rin din ng Pangulo ang pagpasa sa National Security Code kung saan kabilang sa mga lalamanin nito ay ang pagkakaroon ng National ID. Ang sentro ng balitang yan, hatid sa atin ni Rocky Ignacio live. Rocky? Dito tayo magharap sa Pilipinas. Ito ang hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Communist Party leader na si Jose Maria Sison. Isinulong rin ng Pangulo sa Kongreso ang pagpapasa sa panukalang National Security Code para tiyakin ang mas ligtas na kapaligiran laban sa mga kalaban ng Estado. Narito ang report. Ang masabi ko lang kay Jose Maria Sison, kina-question niya yung ilang araw ako nawala, Sus Mario Josep. Kina-question ko siya. If you are truly a revolutionary leader, my God, come home and fight here. Ito ang naging hamon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng kanselasyon ng gobyerno sa usapang pangkapayapaan sa CPP, NPA, NDF. Kinwestiyon ng Pangulo ang senseridad ng komunistang grupo sa patuloy na pag-atake sa tropa ng gobyerno sa harap ng isinusulong na pisto. Umuwi ka dito ka mag-standby, and do not question my absence. It's only God, pareho dito sa mga may destiny tayong lahat na sinusunod. Pagka panahon mo na. Pero ikaw, huwag ka magpasarap dyan, umuwi ka. Lahat ng gastos mo galing sa mga negosyo dito because of taxation. Kayong nasa taas mga liderato ng NPA, ang lalaki ng allowance ninyo. Ang mga kawawa, yung naniwala sa'yo, lalo na yung mga lumad, kayong mga lumad, kung maniwala niya. Nagsalita ang Pangulo sa Dumaguete City para ipaabot ang pakikiramay sa mga nasawi at sugatang pulis sa engkwentro sa New People's Army. Hindi anya dapat tawagin na NPA ang armed group ng rebeldeng komunista. Today I am directing the armed forces and the police not to use the word revolutionary tax. That is not a proper word for us to adopt. Kasi ang gobyerno na ito may taxation. So huwag ninyong tapatan ng revolutionary tax. Use the word extortion, hold upper or kidnapper. At idemanda ko kayo sa revised penal code. Dahil dito iminungkahi ng Pangulo ang pagpasa ng National Security Code Act. Kabilang umano sa lalamanin ng National Security Code Act ang mungkahing pagpapairal ng National ID. And I'm going to ask Congress to pass a National Security Code. Ang natatakot lang naman dyan yung kalaban ng gobyerno. If you are a peace-loving Filipino, bakit ako maging presidente ng tao, mag-oppress ng kapwa-tao? Samantala sa Mindanao Hour, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na 2 barangay na lamang ang hawak ng teroristang grupong Maute sa Marawi City. Hiningi na rin ni Padilla ang unawa ng publiko na natunay na ipinagpapasalamat ng AFP at maging ng PNP ang tulong pinansyal mula sa pribadong sektor. Hindi naman anya ibig sabihin nito na pinababayaan na ang kalagayan ng mga apektadong residente sa Marawi City. Git nito, hindi naman anya maibabalik ang buhay ng mga sundalo na nagtugo doon para labanan ang paghahasik ng karahasan ng teroristang grupo. Narito ang pahayag ni Brigadier General Restituto Padilla. Na ang buong suporta ng pamahalaan at ng pribadong sektor ay nasa mga apektadong mamamayan din ng Marawi. Sa kasalukuyan, sa lahat po ng nasa evacuation center at hanggang sa current estimate at ng nagastos na ng pamahalaan para sa ating mga kapatid na nasa mga evacuation centers ay pumapatak na po sa halos 200 milyon. Inuulit ko po, halos 200 milyon na worth of food and non-food items na napupunta po sa pagbibigay ng pagkain at ibang tulong sa lahat ng mga evacuation centers. So, sana po maunawaan ng ating mga kababayan na nariyan sa mga evacuation centers na ang buong suporta ng gobyerno ay naroroon. Itong nakikita lang na pagbuhos ng tulong
ng ating mga mamamayan at ng ating mga pribadong sektor ay para po sa mga namatayan. Kung kayo po ay nagdadalamhati dahil may nawala po sa pamilya nyo na isang mahal sa buhay, tulad po na nangyayari dito, mas nanaisin nyo po na maibsan yung inyong nararamdamang kalungkutan sa pamamagitan ng suporta na nanggagaling sa iba. At kadalasan, yan ang ating naibibigay na tulong sa mga namamatayan. Nagbibigay tayo ng abuloy, nag-aabot tayo ng anumang tulong na kinakaya natin. Kaya ito isang senyales lang po ng pakikiramay na nakikita namin na nanggagaling sa publiko. At itong binigay na tulong po sa mga pamilyang to, hindi po ito mapapalitan ang buhay na nawala. Inuulit ko po, yung halaga po na yan tulad ng sinabi ng mahal na Pangulo at ganoon din po ang napakadaming donors na nagbigay ay nagsasabi na itong halagang itong binibigay namin ay hindi pwedeng itapat sa mga buhay na nawala. Samantala, hindi na itutuloy ng Armed Forces of the Philippines ang reklamo kaugnay ng pagsusuot ng isang komedyante na uniforme ng mga sundalo. Bagamat hindi naman anya na nakikita na isa itong uri ng pababasto sa AFP, mainam na naiintindihan ng publiko na ipinagbabawal ang pagsusuot nito kung hindi ka isang sundalo o reservist. Nauna nang sinabi ng komedyante na ginamit ang uniforme sa ngalan ng sining at naintindihan naman anya ito ng AFP. Narito ang naging pahayag ni AFP spokesperson Padilla. Last night, the Chief of Staff, AFP, General Eduardo Año, ordered a thorough review of the case of Ms. Paner, following information that Ms. Paner did not actually ridicule soldiers, but even praised the sacrifices of our men in uniform. It was also reported that she did this in the interest of the arts, being a recognized comedian. Based on this information and other findings, the AFP will no longer pursue the case, but calls upon Ms. Paner and other unauthorized individuals to henceforth desist from the inappropriate use of our uniforms. She and the others must understand that the particular uniform she wore is the battle dress attire of our armed forces. It is the same uniform our soldiers wear whenever we go to battle, and the same uniform many of our heroes die wearing in the battlefield and in the defense of the motherland and our people. This is the very reason we hold this particular uniform very sacred. It is her desire, if it is her desire to extol the sacrifice, gallantry, and dedication to duty of all our soldiers and help recruit more patriotic Filipinos to the armed forces, your armed forces is open to have Ms. Paner among the ranks of our patriotic reservists, who without hesitation continue to be among our most ardent partners for change. Kasunod nito, nagpapatuloy na ang rehabilitasyon sa Marawi City ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary James Purisima. Nagpadala na rin ng tulong ang ASEAN Humanitarian Assistance sa Pilipinas. Isa itong mahalagang aksyon bilang pagiging chairman ng Pilipinas ng kasalukuyang ASEAN Summit. At yan po ang ating pag-uulat, Rocky Ignacio para sa Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.